What's up, idol? So for today's video, I'm gonna share to you. So ngayon guys, meron akong isang customer na nag-request para magpa-install nitong kanyang monorim suspension. So dito guys, ito yung pinakang front suspension and then ito yung rear suspension. And then sa last part ng video, i-review din natin yung performance after nating ma-install itong front suspension and then rear suspension, kung ano ba yung mga improvements na nangyari. So ngayon guys ay unahin nating install itong ating front monorim suspension. So ito yung mga tools na kakailangan natin at mga parts na gagamitin. So ayan, kung makikita nyo, ito lahat yung included after nating ma-purchase itong monorim front suspension. So ngayon guys ay tapos ko na yung pinakang ating front suspension. So i-continuous natin. So ngayon naman guys, install naman natin itong rear suspension niya. So ito, ganito yung itsura niya. Yan. And then ito yung pinakang rear fender. And then ito yung mga tools na kailanganin natin. Meron din siyang kasama dito. Ayan. So mag-start na tayo para ma-review na rin natin after nating ma-install yung mga parts.
At ayan, at natapos ko na rin itong si Ninebot G30 na i-install yung ating monorim front suspension and then yung rear suspension. So ito na pala yung itsura ni Ninebot Max G30. So after nating ma-install itong ating front suspension and then yung rear suspension. So guys, na-notice ko kaagad after kong ma-install, yung level nito sa likuran, medyo mataas siya ng konti. Konting-kunti lang naman. Ayan, kung makikita nyo, medyo angat yung likuran ng konti. Pero once na nakasakay naman kayo guys, magbabalance na yung level niya. So sa itsura naman guys, napansin ko mas pogi siyang tingnan compare before. And then, itry natin yung rebound ng kanyang suspension. So ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So ganyan kalambot yung suspension niya after nating ma-install yung monorim. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, once na sinakyan nyo yung electric scooter, ayan. So yung level niya guys, nagbabalance niya sa ilalim. So ngayon naman guys ay i-ride test natin itong si Ninebot Max G30. So pakiramdaman natin kung ano ba yung mga improvements or yung pagbabago niya in terms of speed, in terms of performance and riding comfortability. Ay guys, so base sa experience ko guys, medyo malambot na yung kanyang suspension. Talagang nagre-rebound na siya, unlike before na talagang sobrang matigtig. So ngayon guys, mas comfortable na siyang gamitin. Even sa mga rough road or off-road na daan, talagang pakiramdam ko mas okay nang gamitin ngayon si Ninebot Max G30. So regarding naman dun sa in-install natin na monorim na front and rear suspension, so base sa experience ko guys, mas maganda yung rebound ng likuran kung i-compare natin sa harap. Sa harap hindi mo gaanong maramdaman na nagre-rebound talaga siya. Pero sa likod talagang ma-feel ninyo na nagbabouncing talaga yung inyong electric scooter. So ngayon naman guys ay i-try natin siya sa top speed. So ngayon lang din ako magta-top speed ng Ninebot Max G30. So na stock version. Okay guys, so i-try natin kung ilan ba yung top speed nito. So dito guys, nasa 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34. So nasa 34, nag-reach ako ng 35 kilometers per hour. So dito sa base yun sa display guys, so okay pa rin. So wala namang epekto yung ating in-install na monorim suspension dito sa top speed nitong si Ninebot Max G30 kasi based sa manual naman nasa 30 to 35 kilometers I think yung top speed nito. Pero ayun, nare-reach pa rin naman niya. Medyo naninibago lang talaga ako pagka ganitong electric scooter kasi usually yung ginagamit ko na is medyo high voltage na like 60 volts and then 72 volts. So kumbaga yung pag-reach ng top speed hindi ganon kabilis. Pero ang maganda lang dito is safe na safe siyang gamitin. At the same time, mabilis na rin yun guys yung 35 kilometers per hour sa display. So I think kung i-base natin siya sa GPS, mga nasa 31 or 30 to 31 kilometers per hour yung top speed niya. Ko na rin guys, abangan ninyo yung ilalabas ko na Ninebot Max G30 na modifications ko. So 10-inch version pero napakalinis niyan tingnan na 30Ah na 60 volts TFT display. So abangan niyo yan guys sa susunod kong mga uploads.